Mula sa pagiging isa sa pinakamaimpluwensyang personalidad sa Mobile Legends sa Pilipinas, ngayon isa siya sa mga pinakapinag-uusapang influencer matapos mawala ang kanyang Facebook page na may mahigit 8 milyong followers. Paano nga ba nagsimula ang pagbagsak ng online empire ni Ako si Doggy? At totoo nga bang naapektuhan ng malaki ang kanyang kabuhayan matapos siyang mawalan ng pinakamalaking platform niya? Alamin natin sa video na ito. Sina Sir Ignacio Molazehi, o mas kilala bilang Ako si Doggy, ay isa sa mga unang content creators na nagpasikat ng Mobile Legends sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong February 8, 1991 at lumaki sa Pilipinas bago pansamantalang tumira sa Belgium noong bata pa siya. At sa pamamagitan ng online games at content creation, unti-unti niyang nabuo ang pangalan na kalaunan ay magiging isa sa pinakamalalaking brand sa Philippine gaming community. Sa kasagsagan ng Mobile Legends boom, halos araw-araw laman ng Facebook at YouTube feeds si Doggy. Hindi lang siya simpleng streamer, itinuring siyang isa sa mga haligi ng MLBB community sa bansa. Habang lumalaki ang kanyang pangalan, mas lalo rin lumawak ang kanyang negosyo at impluwensya online. Pero habang lumalaki ang kanyang empire, unti-unti rin siyang nasasangkot sa kontrobersya. Isa sa pinakamalaking usapin na ikinabit sa kanyang pangalan ay ang pagpopromote ng online gambling sa kanyang live streams at social media platforms. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Kamakailan lamang ikinagulat ng marami ng biglang mawala at maging inaccessible sa Pilipinas ang kanyang Facebook page na may higit 8 milyong followers. Para sa isang content creator na matagal umasa sa Facebook bilang pangunahing platform, isa itong napakalaking dagok. Ayon sa mga ulat, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kasama ang Department of Information and Communications Technology o DICT ay humiling sa Meta na aksyonan ang ilang influencers na umano'y nagpo-promote ng illegal online sugal. Kasama sa mga tinamaan ng crackdown si Ako si Doggy. Dahil dito, ni-restrict o in-unpublish ng Meta ang kanyang Facebook page sa Pilipinas dahil umano sa paglabag sa kanilang community standards. At dahil malaking bahagi ng kanyang audience at income ay nanggagaling noon sa Facebook, marami ang nagtatanong, ito na nga ba ang simula ng pagbagsak ng online empire ni Doggy? Sa kabila nito, meron pa rin siyang investments, business ventures at connection sa esports at streaming industry. Parte rin siya ng Nextplay, isang Singapore-based digital entertainment company. Pero ayon sa ilang netizens, hindi maikakaila na malaking epekto pa rin ang pagkawala ng kanyang Facebook page, lalo na para sa isang content creator na sanay sa milyon-milyong views at engagements araw-araw. Ano sa tingin ninyo ang nangyari kay Doggy? Deserve ba niya ang naging action ng Meta o masyado itong mabigat na parusa? Mag-comment ng inyong opinyon sa ating comment section at mag-subscribe sa ating channel.